Grabe pala ang ginagawa kay Madriaga. May present na sworn affidavit ni Madriaga sa hearing kahapon. Binasa mismo ni Congressman Chel Jokno yung latest na sinumpaang salaysay or sworn affidavit ni Madriaga. Kwininto niya doon kung ano yung kanyang mga kinakaharap na problema. Yung pagbabanta sa kanyang buhay, pinangalanan niya kung sino ang nasa likod ng pagpapatumba sa kanya. Kaya nagmotion si Congressman Chel Jokno na bigyan siya ng protective custody. Hinarangan sana ni Rufus Rodriguez, pero hindi. Mabuti na lang at ang mga miyembro ng Committee on Justice ay nauunawaan yung pangangailangan na maprotektahan si Madriaga. Kasi palapit ng palapit yung pag-appear ni Madriaga sa hearing ng impeachment ni Sara. Kailangan itong protektahan. Habang papalapit na yung kanyang pag-appear, yung pressure naman sa kanya, yung banta sa kanyang buhay, seguridad ay tumitindi naman. Kaya si Congressman Chel Jokno na ang nag-motion na bigyan siya ng protective custody. Hinaharangan sana ni Rufus Rodriguez, pero nung nagbutuhan na yung mga kongresista, nanalo. Nanalo yung affirmative. Ibig sabihin, halos si ano lang ang kumontra si Rufus Rodriguez, pero grabe rin yung mga sinabi ni Rufus Rodriguez. Tinawag si Madriaga na polluted source. Kaya galit si Congresswoman Leila de Lima. Nag-point of order kagad si Leila de Lima Kinul yung pinatanggal sa record ng minutes ng Justice Committee hearing yung mga sinabi ni Rufus Rodriguez. O yan mga kabunyog, mga kababayan, inaprubahan na rin ng Justice Committee yung subpina kay Ramil Madriaga. Ang subpina sa kanya ay dalawa. Subpina ducis tecum, subpina ad testificandum. Ang ibig sabihin ng subpina ad testificandum, pinapapunta siya sa Kamara sa hearing sa April 14 para mag-testify siya doon. Pinapadala rin sa kanya, yun naman yung subpina ducis tecum, pinapadala kay Madriaga yung kanyang sinumpaang salaysay para basahin niya talaga ito doon sa Kamara under oath. Pagkatapos yung iba pang mga ebidensya na madadala niya, pictures, screenshot ng mga conversations nila, kung ano pa man na mga ebidensya na pwede niyang ma-present para patunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa kanyang sinumpaang salaysay. So yan mga kabunyog, subpina ducis tecum saka subpina ad testificandum ang mga subpinang in-issue kay Madriaga. Pero sabi ni Congressman Chel Jokno, kailangang protektahan si Madriaga dahil nga yung latest na sinumpaang salaysay ni Madriaga, kinikwento niya ang pangyayari sa kanya. Alam niyo kung sino ang sinabi ni Madriaga na posibleng nasa likod ng pagpapatumba sa kanya? Talagang itutumba daw siya Mayroong isang inmate, PDL, kalilipat pa lang, kinurner siya nung nasabing ang laki daw ng katawan. Ayon sa kanya, gusto siyang dalhin dun sa isang parang bodega. Yung bodega na yon ay kay Tebes. Si Tebes kasi, si Arnie Tebes, nakakulong din doon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Kaya sabi ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay, mukhang si Tebes yung nagmamaniobra para itumba siya. Mga kabunyog, mga kababayan. Sino naman kaya ang nasa likod? Maaalala, si DILG Secretary John Vic Remulla na mismo ang nagsabi na kumpirmado, sinabi mismo sa kanya ng warden na bumisita si Sara sa Camp Bagong Diwa noong November 19 yata yan, 2025. So yan mga kabunyog, mga kababayan, at ang sinasabi ni John Vic Remulla, Secretary John Vic Remulla, ang binisita daw ni Sara Duterte pagpunta doon ay si Tebes, si Arnie Tebes. Kung maaalala natin, sa interview mismo ni John Vic Remulla, sinabi niya yan. Nag-motion si Chel Jokno na ibigyan ng protective custody
At nag-grant naman ito kahapon, mga kabunyog, mga kababayan. Nag-grant yung protective custody. Pinapaliwanag kay Congressman Chel Jokno, ano ba yung protective custody na hinihingi niya? Kasi kinukontra ni Congressman Rufus Rodriguez. Sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, bakit kailangan bigyan yan ng protective custody? Ano yan criminal yan Oh, nakakulong yan sa kidnap for ransom. Bakit bakit yan bibigyanan niya ng protective custody? Ayaw niyang protektahan itong si Madriaga. Ang rason niya, hindi naman daw dapat protektahan kasi kriminal. Pero sabi ni Congressman Chel Jokno, kailangan kapag nag-hearing papunta doon sa Kamara, si Madriaga dapat kailangan dagdagan ang security niya kasi delikado talaga. At ni-request ni Congressman Chel Jokno na NBI ang mag-secure sa kanya. Grinant yung kanyang request na yon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung protection o protective custody kay Madriaga ay pinayagan. Pinayagan ng Kamara. Ang isa pang hiniling ni Congressman Chel Jokno sa motion niya, ilagay ito sa secure na pasilidad. Hindi ibig sabihin na dun siya sa Kamara. Kasi ayaw ni kinukontra ni Rufus Rodriguez. Ang ibig ba ninyong sabihin dito na yan sa Kamara ikukulong? Sabi ni Congressman Chel Jokno, hindi kami nag-request na sa Kamara. Kahit saan siya, basta't secure siya. At saka basta't kapag may trial, ay may hearing sa Kamara, kapag present na siya sa impeachment, siya ay dagdagan ang security niya kasi delikado nga ang lagay niya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan natin dito sa mga nangyayaring ito, talaga ito, mabigat din itong pinagdadaanan ni Madriaga ngayon. Mga kabunyog, kasi seryoso kasi yung kanyang testimonya Siya yung actually siya yung nagkumpleto ng kwento tungkol sa confidential funds. Doon kasi sa pagdinig ng Kamara, yung confidential funds, pagkatapos maingkas yung mga cheque, binigay doon sa mga commander ng Vice Presidential Security Group, kay La Chica at Nolasco. Pagkatapos noon, hindi na alam kung saan sino nang humawak ng pera. Pero sa affidavit ni Madriaga, sinalaysay niya na siya'y tinawagan ni Nolasco at ni La Chica, pinadala sa kanya kung kani-kanino. Ang isa sa diniliberan niya ay yung Mayor Anya ng Laguna. Ang isa pa ang pinagdalhan niya, yung tagapagsalita ng DepEd, si Attorney Reynold Monsayak, na official ng DepEd nung panahon ni Sara, at dinala niya ito doon sa comedy bar sa Timog. At ang isa pang diniliberan niya doon sa ombudsman. Ang nagtatrabaho sa ombudsman na tao ni Sara ay si Attorney Ryan Kilala. Kaya maraming mga tao ni Sara ang nababanggit na diniliberan ni Madriaga ng pera. Kaya talaga to, pinipili talaga si Madriaga na wag mag-testify. Kaya ang maximum siguro, ang pinaplano sa kanya, iligpit ito. Itong ba ito? Yan yung sabi ni Madriaga. Ito yung balita para ipakita natin na hindi tayo nang iintriga. Binasa niya mismo yung salaysay. Yan Ramil Madriaga, pinapatumba ni Tevez. Yan. Kaya yung, po yan tingnan niyo yung picture sa baba, March 25, 2026. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, talagang seryoso ang banta sa buhay ni Madriaga. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.